Dayon at gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Welcome back mga lods, panibagong episode, panibagong kaganapan dito sa Karamuan Island. Kasama si Uragon Spearfishing Adventure at si JCTV ng Catanduanes. Angelito Spearfishing Adventure ng Catanduanes. Tuloy-tuloy pa rin ang adventure mga lods. Kaya kung bago ka pa lang sa aking munting channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ilalapag pa na videos na katulad nito. Tara na mga lods, simulan na natin. Let's go! Naka-ready na mga lods at baba na ako. Alas 9:03. Yan, ready na sila. Alright, let's go. Let's safe mga bro. Makarami sana kayo. Nakababa na ng bangka kaya check muna natin ang spear gun. Double check na rin sa trigger para walang aberya. Ready na natin ang spear gun, kakasana natin ang rubber para kung sakali man na may magpakita na isda, makatira tayo kagad. Pagkatapos ko nga palang may load ang spear gun na to, malayo ang nilangoy at hinanap ko kung saan ang maraming bait fish. Mahina lang ang current kaya hindi masyadong nahirapan para hanapin ang target na bahura. At nang makarating na nga sa bahurang ito, ito ang naging unang drop natin mga lods. Napakaraming bait fish na inabutan natin sa bahurang ito, kaya napakagandang mag-dive. Sa ibabaw pa lang nag-una ko ng camera para kung sakali may magpakita na malaki, mabidyoan natin kagad. Lingon kaliwat kanan nang makalapat sa bahura. Hindi masyadong clear ang tubig sa ilalim, pero sa ibabaw naman ay kitang kita ang bahura. Kitang kita naman mga lods ang mga isda na paparating kung sakali man. At sa ilang minuto nga mga lods, pag-antay ito nagpakita. Isang king makagad at agad natin na tinira. Kitang kita ko naman mga lods na tagos ang ating flapper, pero bakit kaya? Laglag na lang yung ating shafting dito. Hindi yata bumuka mga lods ang flapper kaya nakawalang isda. Gitnang gitna naman sana ang tama, pero sayang naman yung unang tira natin na to. King Mac na sana. Ano nangyari? Ha! Di yata bumuka. Napakalapit to. Sayang naman walang King Mac. Sayang. Next drop mga lods at hindi na ako malis sa bahurang ito. Sa ibabaw pa lang kasi nakita ko na ang isda na to at ito yung binulusukan natin. Isang coral trout at good size na rin kaya ito yung tinira natin. Namaan naman mga lods sa drop shot at ito yung naging unang isda natin sa araw na ito. Isang coral trout na good size kaya panalo na rin to mga lods. Mahal nga pala ang ganitong isda sa lugar na to kaya ito yung pinunteriya namin. Nakarami kami ng ganitong uri mga lods. Ito na nga pala ang next drop natin at nakalapat na ako ng bahura bago pa ako nag-unang camera. Kaliwat kanan ang lingon dito dahil napakaraming bait. Kaya ito ang inaabangan natin na may malaking isda na magpapakita. Pero nang bumaling ng tingin sa harapan, ito ang nagpakita mga lods. Jobfish ang nandito, kaya ito yung naging target natin. Medyo lumayo ng distansya kaya hindi natin nakalabitan kagad. At ito, nakakuha tayo ng tiyempo. Lumingon ng bagya kaya sinubukan nating tirahin. Inabutan mga lods at ito yung naging tama. Natuhog mga lods ang isda na to. Kaya panalo at wala nang kahirap-hirap. Hatak na natin pa ibabaw kaya ito yung sumunod na isda natin mga lods.
Subukan na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Buhay pa rin. Na-headshot tao. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang kukulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain. Next drop at dito pa rin sa bahurang ito. Hindi na ako lumayo mga lods. Binalik-balikan ko lang ang bahurang ito dahil nandito ang maraming bait fish. Muli akong nag-ambush sa part na ito mga lods. Dahil kung mapapansin nyo, ang mga bait fish ay masyadong malilikot. Hindi na sila mapakali, kaya hudyat lang to na may papalapit na malaking isda mga lods, kaya inantay ko pa. Ako din mismo ay hindi na rin mapakali, kaya lumingon ako sa bandang likuran at napansin ko nga mga lods, merong dalawang isda na mabilis na paparating at nasa may bandang kaliwa, kaya umikot ako dito mga lods at ito na sila. Pumungad ang dalawang dugtut tuna, kaya agad ko nang tinutukan mga lods at kinalabitan ng isda na to. Samaan natin yung nauna, kaya panalong panalo. Ito yung sumunod na isda natin, isang dugi, at ito yung kinilaw namin mga lods. Isang paraan, huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inindagan. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. Mahilap man at malalim, ito naman ang kuhulihin. Tara na gintong lumalangoy. Unang tira, King Mac. Sayang. Isog daw, adjust. Tabi na iabot ba sa pisto mo? Subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo. Tara mo gintong lumalangoy. Alas 10:28. Ayusin ko yung camera kasi ang photo na. Ayusin ko muna. Labas na. Tapos na ako mga lads. Alas 10:42. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Dati. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang kukulihin. Tara na gintong lumalanggoy. At ito na nga muli ang sumunod kong dive sa bahurang ito mga lods. Habang pailalim nga ako dito, lalapat sana ako ng bahura, pero may napansin ako sa bandang kaliwa. Isang coral trout at good size na rin, kaya ito na lang ang pinunteriya ko. Tinutukan ko ng spear gun at agad na kinalabitan, kaya tinamaan naman. Ayos talaga mga lods. Panalo panalo. Ito ay pangalawang coral trout na nga pala sa bahurang ito. Habang umaahon mga lods, ay tinatanggal ko na ang isda sa shafting para mas mabilis tayo. Pagdating sa ibabaw ay itutuhog na lang ang isda.
gintong lumalangoy. Next drop tayo nang may tuhog ko nga ang coral trout. May nakita kagad ako sa ibabaw pa lang isang unicorn. At sa drop shot natin to yayariin mga lods. Sinundan ko na nga ang unicorn na ito. Masyadong pabor sa drop shot kaya nasusundan natin kahit saan papunta ang isda. At ayun mga lods, dahil sa malapad na ang katawan kaya tinamaan natin. Blue spine unicorn ang nayari natin nakasunod mga lods, kaya panalong panalo. Pang ihaw na natin to mamaya mga lods. At ito na nga pala ang sumunod ko na paglapat sa bahurang ito. Ambush pa rin ang paraan natin dito. Pero hindi nga tayo tumagal sa ilalim mga lods at may napansin na ako na isang coral trout na dahan-dahan lumalapit. Iginalaw ko na rin ang SG papunta sa kanya para matutukan natin ng maganda at matira kagad. At ito nga mga lods ay tinamaan naman natin. Malaking coral trout na to mga lods, kaya panalo. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, dito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero Next dive natin ulit mga lods. At ito, sa ibabaw pa lang nakita ko na may dalawang surahan sa ilalim. Bubulusok na tayo kaagad para mas malapitan at matira natin sa drop shot. Pinili ko na yung pinakamalaki. At dahil nga mabilis tayong pabulusok, kaya mas nalapitan natin ng gusto. Eto mga lods, at tinira ko na kaagad. Kaya nayari natin ang surahan na ito. Nagsilabasan sa butas yung ibang surahan. Kaya yun mga lods, kumaripas na. Diretso na tayo paahon at tangay-tangay na ang blue spine unicorn na pareho lang ng sukat sa nauna kong tinira. Kaya panalo mga lods, dalawa na yung pang-ihaw natin. magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. At nang maituhog ko na nga ang blue spine unicorn, ito na ulit ang sumunod na drop natin. Isa na namang coral trout ang hinahabol ko dito sa drop shot. Agad nating tinira itong mga lods at tinamaan naman. Good size na rin yan, kaya panalong panalo na yan, dagdag sa tuhog natin. Kaya namulan na yung tuhugan natin dyan bago pa kumain sa tanghalian mga lods. Next drop nang maituhog ko nga ang coral trout. Umabante ako ng kaunti at dito ay lumapat ulit ako. Sa di kalayuan may napansin na kagad ako na isang coral trout ulit at nakatingala na mga lods. Malaki na to at ito yung pinunterian na natin. Hindi na tayo naghanap ng ibang isda. Hindi nga lang masyadong lumalapit kaya sinugod ko na ang isdang ito. Hindi naman umalis sa pwesto niya kaya dumiretso pa rin ako. Mabante ako para mas malapitan at matira natin ang isda na to. At dahil nasa tamang distansya na nga,
Eto mga lods ay tinutukan ko na. At agad na kinalabitan kaya tinamaan naman ng isda. Medyo mababa nga lang ang patama natin dito kaya hindi ko hinatak. Sinugod ko na at tiningnan kung may sumabit na line. Pero wala naman kaya dinandahan ko ng iangat. Malaki na ang coral trout na ito kaya panalong panalo mga lods. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo Next at drop shot na naman tayo dito. Syempre isang coral trout ulit. Hinabol na naman natin sa drop shot kasi ito lang yung pinakamagandang tira dito mga lods. At ito ay tinamaan naman natin. At yan ay dagdag na naman sa ating tukan. Nakaipon tayo ng ganyang isda mga lods. Kaya panalong panalo. Mahalang isdang yan kaya binanat-banatan ko na. Alright. malalim. Ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Nang maitubo nga ang isda, nandyan na ang bangka. Lilipat daw ng bahura at ako mga lods ay hindi pa kumakain dyan. Kaya nang makakyat ako ng bangka, kumain na rin ako habang nasa biyahe. Tingin ng dagat, tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pag dagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spera, ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na hulihin sa paraan mo at diskarte. Mahilang man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Golden Nut Ribali. Buhay pa grouper. Isa ng ano, Xbox na? Kuya? Ano man ang paraan mo, Lola. subukan mo na lang manalo. Tara na Makakawala pa. sa paraan mo at diskarte. Mahilang man Ha? at malalim, ginto naman ang huhulihin. Buhay ko natira ko na kalbuk natin. Wala na, ang karo, ano pa man? Ano baba? Nakagabbar na eh. Alas 12:57. Time safe. Bahura na makulay at mga istang Karen. kumikinang. Ano man ang paraan mo, At ito na nga, ang una kong pagsisid sa nalipatan na bahura. Napakaraming isda mga lods. Nasa may bandang gitna. At dahan-dahan akong bumubulusok dito. Tinitingnan ko kung may mas malaki na pwede natin matira. Di ako tumira ng mga snake unicorn na yan na mga malalaki. At yung mga tinatawag namin na surahang bakla. Napakarami nila dyan. Pinagmasdan ko lang muna dahil baka may small pot na mas malaki. At sa may bandang unahan nga, may natanaw ako na mas malaking isda. Ayan mga lods, oh, isang bumphead. Malayo pa ako sa bahuran yan pero napakalaki na kung tingnan. Estimate ko dyan ay halos 30 kilos na. Kaya hindi ko pinilit, baka pag tinira natin ay masayang lang. At matanga yung spear gun natin. Malakas ang isda na yan, kaya hinayaan ko na.
Sumunod kong ang draft sa bahurang ito. Sadyang malabo ang tubig mga lods, kaya hirap kami dito. Isang coral trout ang agad ko na natinira dito. Nakaharap na sa akin. Malaki na rin kaya kinuha ko na. Ito yung isda natin na nakuha sa bahurang ito. Halos si Uto lang pala ang nakayari ng marami sa bahurang ito at medyo malalaki pa. Kaya good job. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya ng galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. Nang maituhog ko ang coral trout habang nasa ibabaw, ito ang nagpakita. Dalawang kingmak yan mga lods, pero naghiwalay sila at ito ang hinabol ko. Agad kong tinira ang isda na ito mga lods at hindi naman tinamaan. Kaya akyat ulit ng bangka at lumipat ng bahura. Spear gun bro. Nakatulog ba mga lods? Hapon na. Alas 3:09. Malayo uwi namin dun. Sa baba pa kami. Sa malaking GT. Nang makababa na nga ako ng bangka, may isda kagad na nagpakita at agad akong bumulusok dito para mas malapitan. Grupo ng rainbow runner at malalaki na mga lods. Kaya pumili ako dito ng isa. Target lock at same size lang naman. Pinilit ko ng tinira mga lods at ito ang nangyari. Nakawala na naman ang isda mga lods. Sayang naman. Napunit ang katawan. Ay, buhay na naman. Ha. Paknit na naman. Next drops sa nalipatan na bahura. At ito ang nangyari dito mga lods. Lingon ako ng lingon sa may bandang taas. At napakarami na double line mackerel. Nang bumaling sa kaliwa, ito ang nagpakita. Isang brasi tribali pero hindi nakaposisyon ang spear gun natin. Pinilit ko pang tingnan sa may bandang likuran, baka umikot lang. Pero hindi ko na nakita mga lods. Napakasayang naman. Medyo umalat mga lods sa hapon na ito. Kaya umahon na lang ako dito mga lods dahil wala na akong ibang nakita na pwede natin maging target. Habang papunta naman ako sa bangka dahil gusto ko nang umakyat, ito naman ang nagpakita mga lods. Isang kingmak na naman at malaki na to. Tinira ko na pero hindi na naman tinamaan. Grabe naman, talagang maalat sa hapon na ito. Kaya hindi na ako nakadagdag pa ng isda. Alas 4:02. Hindi na ako bababa. Hindi ko natamaan yung kingmak. Hay. Ganito na kalaki. Hindi ko tinamaan. Napakalapit. Yutol. Ano yan? Ay, hindi puta. Pinagpakan dua. Kingmak. Kingmak dua. Ayop kan. Dalawang kingmak oh. Hiram ni Utol. Ako hindi tumama sa kingmak. Oh, dalawa na malalaki oh. Oh. Yan, bali apat ng kingmak. Nandiyan na sa cooler yung isa. Akyat. At bukas naman. Ay, napakalapit ng kingmak. Di ko man lang tinamaan. Grabe naman. Yeah, pakyatin natin yung iba. Segera.
Sagwan. Uy, sagarain na! Hala na. Basag ang bangka. Isail pa naman ano. Alam mo palitan. Nandito na kami mga lods. Mga idols. Si Utol tsaka si bro, yung nakayari ng King Mac ngayong araw. Kami wala. Puro hindi natamaan. Tinamaan, nakawala pa. Ayan mga King Mac nila. Alright. Let's go. Bawin na lang. Next adventure. Ano di ka mga ano? Para lang may nakamo. 15,291. Yan ang bayad ng lahat ng isda mga lods na nakuha namin. Panalo.